Anak, ginagawa namin ito para sa kinabukasan mo. Mas may future ka sa ibang bansa kesa dito sa Pilipinas. Masasanay ka rin doon at sure ako na magugustuhan mo. Mas magiging maayos ang buhay natin kapag nag-migrate tayo sa ibang bansa. Yan po ang mga linyang karaniwang ginagamit ng mga magulang kapag ipinapaliwanag sa kanilang anak kung bakit mas magandang mag-migrate ang pamilya sa ibang bansa. Ngayong umaga, isang ina po ang humihingi ng payo dahil nahihirapan siyang kumbinsihin ang anak na sumama sa kanila sa ibang bansa. Babasahin po natin ang kanyang kwento. Sabi niya, Dear Mama P, magandang araw po. Ako po si Vanessa, ina ng 2 anak, si Valine na grade 7 at si Veronica na 21 years old at isa ng licensed dental technician. Ang sa akin naman pong asawa, ang akin pong asawa ay matagal nang nagtatrabaho sa Dubai bilang senior dental technician. Ngayong taon na pagdesisyonan po naming mag-asawa na mag-migrate na sa Dubai bilang isang buong pamilya. Excited po si Valine pero ayaw sumama ng aking panganay na si Veronica. Mas pinili niya po na magtrabaho sa dental laboratory ng kanyang boyfriend kahit pa may magandang opportunity na naghihintay sa kanya sa Dubai. Dahil dito nagkaroon po kami ng pagtatalo at ilang araw na po kaming hindi nagkikibuan. Alam kong nasa tama na siyang edad para magdesisyon pero bilang ina, mas mapapanatag po ako kung kasama ko siya at magagabayan. Ano po ba ang dapat kong gawin para mahikayat ang aking anak na sumama sa amin sa Dubai? Lubos na gumagalang, Vanessa. Upang tulungan po tayo sa problema ni Mommy Vanessa, makakasama po natin ang psychologist and life coach na si Hannah May Gabuyo. Good morning, Hannah! Welcome sa Kada Umaga. Thank you so much. Good morning, mga kada. Okay, Hannah. First of all, siguro, bakit nga ba sinasabing ang pagmamigrate sa ibang bansa ang agad na iisip ng marami kapag gusto nila ng better opportunities? Yan. Kasi ang pag-migrate sa ibang bansa, hindi lang more on financial stability, but it also gives you personal development. Siguro sa family or base doon sa story natin o sa letter, mas gusto kasi ng mother, especially kasi pag tumatanda ka na, ano bang gusto mong gawin? Financial freedom. Kapag mga bata pa, iba yung priority at iba din values ng parents versus doon sa mga anak. So, possible yung parents or sa mga adult, professional, ang gusto nila yung maaga akong mag-retire. Therefore, abroad ang una kong naiisip kapag gusto ko ng better opportunities. Lalo na kung hindi natin nakikita yun dito sa bansa natin. In this particular case, ang away is about yung kagustuhan ng nanay at saka ng kanyang 21-year-old. Diba? Yes. Siguro, I don't blame her. Siyempre, gusto rin naman niyang maging kumpleto ang pamilya sa ibang bansa. Ngayon na na-establish na natin na mas magiging financially stable sila dahil nasa Dubai, siguro mas malaki yung kita, di ba? Pero ano ba ang dapat unang ipasabihin ng nanay dun sa kanyang 21-year-old para mas mahikayat niya itong sumama? In the first place, dapat ba niyang pilitin or at the age na 21 na may trabaho na naman siya and most 21-year-olds talagang nagsasarili na. Totoo. Kailangan ba niya itong pilitin? Ayan. Kasi malaking problema talaga yung pagdating sa family at saka sa mga anak. So, yung one solution dito is communication. And then, kahit papano, yung parents, magkaroon siya ng open mind to communicate dun sa anak niya na, anak, ano ba yung gusto mo? Bakit gusto mo magstay dito sa bansa? Although nabanggit naman kanina na meron kasi siyang significant other dito sa Pilipinas. Although hindi ko sinasabi yung pinaka main factor ba't gusto niya magstay. Kasi possible, mental preparedness din kasi na hindi pa nakikita ng anak niya na, oo nga, na may marami akong
opportunity sa ibang bansa, kung meron ako dito sa Pilipinas, sa isa din yun. So, communication. And at the same time, ask mo din yung anak mo kung ano talaga yung gusto niya. Kasi possible, iba yung gusto mo na pwedeng maging dream para sa anak mo, iba din yung gusto niya mangyari sa buhay niya. So, communication po muna. Yes, but in the first place, di ba Hana, ang trabaho ng mga magulang ay i-prepare ang kanilang mga anak para maging independent. So ito na nga yung anak niya trying to tell her mom na kaya ko na magsarili, I can be independent. Hindi ba dapat nandun na sila sa level na yun? Yun kasi yung problema. Kasi hindi naman, kanya-kanya din kasi pagpapalaki ng anak, hindi natin alam kung anong klaseng upbringing din yung binigay niya sa anak niya. Hindi natin alam, baka nakuha din yung trait na pagiging stubborn sa parents. We don't know, so sorry po, hindi ganun na ibig sabihin. But there are times na possible, there are possibility na, teka lang, sabihin natin na, for example, nabanggit ko kanina yung pagiging stubborn. For example, as a parents, kung naging dentist ka, pinursu mo yung gusto mong goal, and then yung anak mo, nakita niya na, teka lang, dito ako mas mag-growth sa Pilipinas at hindi ko pa nakikita yan sa ibang bansa. So, yung trait o mentality na yun na nakuha niya from the parents, hindi natin masasabi kasi depende rin kung paano niya pinalaki yung anak niya. Although, hindi naman natin biniblame yung parents. I don't know if that makes sense, pero yes po. Ano ngayon ang ma-advise mo kay Mommy Vanessa? Ayan. So, yung pwede nating solusyon is mag-heart-to-heart talk kayo with Vanessa, with your daughter. Kasi wala talagang ibang paraan. Dahil pag pinilit mo siya, mas lalo lang siyang possible magkakaroon ng resentment eh. Halimbawa, napilit mo nga siya, pumunta kayo sa ibang bansa. And then, pagdating sa abroad, baka hindi rin kayo magkasundo at doon din kayo mag-aaway. We don't know. O possible, pagdating sa abroad, maging okay yung inyong maging, sabihin natin, dynamic sa family. So you have to talk kailangan mong kausapin yung anak mo kung ano yung gusto niya. Now, Sinabi na nga niya. Yes po, pero she wants to stay. yes po. Isa na rin sa pwede mong gawin is to respect the decision of your child. Dahil, kung yun ang gusto niya, halimbawa, nag-stay siya sa Pilipinas, tapos nirespeto mo yon, may possibility mas maging okay kasi yung relationship nyo. Tapos, habang tumatagal, maging okay yung bonding nyo. At possible, in the future, makita niya you as a model, na nagtalagang, as a role model, nag-improve yung buhay mo sa ibang bansa. Makita niya yon at sumunod siya doon sa inyo, sa ibang bansa. So, let her be. And Yes. then ano na lang muna, no? Wait and see kung talagang Yes. mapapanindigan niya yung kanyang desisyon. Yes, yes But I po. think it's also important that she sets up her daughter, her 21-year-old daughter, bago siya umalis. Kasi Yes. syempre, ayaw mo naman na, gusto mo naman na parang, okay, I know that you have a boyfriend, but of course, I want you to get married. Do not move in with him or anything like that. Magpakasal muna kayo Totoo. kung yan ang gusto nyong gawin. I think at the age of 21, kayang-kaya na niya talagang, nakita naman niya, she's responsible, may trabaho, kayang-kaya na niyang Yes. i-set out independently yung kanyang Oo. anak. Bibigyan kita ng panibagong problema, Hana. Paano ko yung Maraming anak salamat mo sa problema medyo... Paano ko ang anak mo teenager, di ba? 15 or 16 years old na malamang meron din mga meron din yung mga kaibigan dito, may roots na talaga at malamang hesitant din yan umalis. Eto talaga hindi mo pa pwedeng palayain dahil 15 or 16 years old pa Totoo. lang. So, paano natin ipapaliwanag sa kanila na, right now, baka masakit kasi magpapaalam ka, pero ito ay para sa, 'di ba, para sa kabutihan ng buong pamilya natin. Totoo. Kasi kayo na rin po yung nagsabi na you have to prep your children, lalo na kung yung dependent pa sila sa'yo financially, tapos yung mga basic needs or self-care, hindi pa nila nagagawa. So, you have to really prep yung anak mo to
at least to help them understand kung anong meron abroad. Now, pag sinabing, teka lang, may mga kaibigan kasi ako dito na na dito sa Pilipinas, anong dapat kong gawin? Pwede mo din kasing sabihin na, okay, pwede naman kasi kayo mag-video call. Naiintindihan ko na malayo talaga at gusto mo face-to-face, pero kahit papano, yun yung magko-compensate ng communication and relationship ninyo. So, isa din yun sa pwede mo ipaliwanag sa anak mo. And then, pwede mo ipaliwanag kung ano yung meron dito na pwede niyang gawin sa abroad. Halimbawa, kung nakakapaglaro siya dito sa Pilipinas or iba't ibang activities, education, etc., pwede niya ipaliwanag na magagawa mo din yun sa ibang bansa. Pero, nice din natin syempre, there are also as well, meron tayong nakikitang mga advantages sa pag-migrate sa ibang bansa. Pero kailangan din ba natin sabihin sa kanila yung mga disadvantages? Okay, depende siguro sa edad ng bata. Pero kung teenager, ano ba yung bagay na kaya niya munang intindihin, unawain? Yung doable lang. Kasi hindi mo pwedeng i-bombard siya ng information na sobrang bigat na parang sinalo niya yung buong mundo. So, kailangan, kung ano yung kaya niya munang intindihin as a kid o teenager man to, yun ang ipaliwanag mo sa kanila. Halimbawa, anak, sabihin natin na dito sa Pilipinas mainit, pero mga disadvantage dyan doon, hindi ka masyado, kung alam kung sa Dubai o sa Middle East, hindi ka talaga makakapaglaro. Depende po ha, kasi hindi pa ako nakapunta doon. So, may mga limitation din. So, ito yung mga limitations. Hindi tayo makakapaglaro na tanghaling tapat. Unlike dito sa Pilipinas. Pero dito sa bahay, of course, pwede kang maglaro sa loob. So, kahit pa paano ipaliwanag yung mga disadvantages na para ma-prep siya. Kasi doon nagkakaproblema kapag pagdating sa abroad, sinabi mo sa akin, ganito mangyayari. So, iba pala yung expectation ng anak niya sa expectation ng parents kasi iniisip niya automatically, naiintindihan na ng anak ko, pero kasi kung bata pa, kung teenager, especially kung talagang mas toddler, iba din yung way of communication. So it's important to tell them kung ano yung benefits, but it's also important to be real and tell them na meron ding mga disadvantages. Yes. Kasi ang ilan pang naiisip ko, syempre magiging homesick yan. Syempre, 'di ba, kahit papano, kahit buo ang pamilya doon, nandito yung mga lola, yung mga tita, yung mga pinsan, yung mga kaibigan, 'di ba? So, siguro we can present that to them, but also tell them na at least, 'di ba, magiging kumpleto na tayo as a family finally, 'di ba? Yun naman talaga yung pinaka-importante diyan, that no matter what happens, dapat ang pamilya natin ay kumpleto, 'di ba? Totoo. Yun yung pinaka-importante. Kaya siguro Hannah, as a way of ending this, wrapping it up, take this opportunity to talk to Mommy Vanessa now and what she should do about her 21-year-old. Ayan. Hello, Mami Vanessa. So, una muna is communication. Kung sakasakali na nakapag-express na yung anak natin na talagang ayaw niyang pumunta sa ibang bansa, kahit pa paano, i-communicate mo din kung ano yung bagay na nararamdaman mo sa kanya at para mabigay din niya sa iyo. And be open, listen carefully, and respect kung ano man yung mga decision na sasabihin niya sa iyo. Kung decision niya magstay sa Pilipinas. Now, kung sakasakali, pwede mo pa naman i-introduce yun in the future. And of course, you as a mom or parents, pwede mong ipakita sa kanya in the future kung ano talaga yung naging result ng pagpunta nyo sa ibang bansa para makita din niya na masaya pala pumunta sa abroad. And therefore, gusto ko din kayong makasama at ma-experience yung na-experience nyo sa ibang bansa. Mali nyo naman, kasama yung significant other. Yun lang po. Maraming salamat, Hannah. At para sa mga kada natin gustong kumonsulta sa'yo, please tell them how to get in touch. Ayan, thank you so much po. So, pwede niyo po akong i-message sa Facebook. I-type niyo lang yung Gabuyo Hannah para magpa-book ng session. So, thank you so much. Thank you, Hannah. At ito naman po ang mga piece of advice natin. The first piece, pakikipag-usap sa anak ng mahinahon at bukas po ang puso. Iparamdam na nauunawaan mo ang kanyang saloobin at handa kang makinig. Ang second P natin ay pagtanggap sa desisyon ng anak kahit iba ito sa plano ng pamilya. Dahil adult na naman siya, 21 years old na siya. Iparamdam mo
ang respeto at pag-unawa ng walang pamimilit. 'Di ba? At ang third P natin ay paggabay. Paggabay sa anak sa piniling landas ng may malasakit at pagmamahal. Nariyan ka bilang magulang upang samahan, suportahan at tulungan siyang gumawa ng tamang desisyon para sa kanyang kinabukasan. At siguro yung fourth P, panatag. Maging panatag ka, Mami Vanessa, na tama ang pagpapalaki mo sa kanya at kahit nasa Dubai ka pa, hindi naman ibig sabihin na cut ties na agad. Siyempre, masusubaybayan mo pa rin siya from there. Sa buhay po, darating ang panahon na talagang bawat anak ay magkakaroon ng sariling desisyon at landas na maaring salungat sa ating mga plano para sa kanila. At sa ganitong mga sandali, ang pinakamahalagang regalong maibibigay natin sa anak ay pagmamahal, paggabay at presensya. Ano man ang kahinatnan ng kanilang desisyon, iparamdam natin na hindi sila nag-iisa at laging may tahanan at pamilya silang pwedeng balik-balikan at yakapin anumang oras. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.